Wagas Mandin, broadcasting live from Calapan City. This is the FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM, proud member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Yes, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. At kumusta po ang inyong tanghalian? Medyo mainit po ngayon. At mukhang yung ating paparating na low pressure ay umiwas yata. Ano? Sana naman, para naman po hindi ito maka-apekto dito sa ating mga kababayan. Ay, kawawa din naman po pagka talagang inabot tayo ng malalakas na ulan, hindi pa po bagyo, yung baha po dyan sa parting Nawan at Bako, tumataas po. At syempre, apektado po yung ating mga kababayan yan, lalo-lalo na yung mga magsasaka po, yung kanilang mga pananim. Kaawa-awa naman po yung yung kanilang sitwasyon diyan. Syempre, binabati natin kahapon po yata ay nagdaos ng kapiyastahan ng bayan ng Nauhan at mukhang napakarami pong event na nangyari diyan sa bayan ng Nauhan. At madaming, syempre, malaki po yung bayan ng Nauhan eh. At marami silang pinalabas na may mga concert yata ang ginanap diyan. May mga patimpalak, pageant na syempre sumali yung ating mga kababayan diyan. At maraming bumisita diyan sa parte ng kapiyastahan diyan sa Nauhan. Ang dami pong problema dito sa atin sa ating probinsya. Yung pong ating kuryente talagang wala na po yatang pag-asa. May nantakin nyo pagka namamatayan madaling araw. Hindi lang isang beses. Nakakapagtaka. Tapos biglang bubuhayin. Ano kayang purpose nun? Pinatay mo after 15 minutes bubuhayin mo. Ang duda dito ng ating mga kababayan, baka daw kaya tumataas yung kanilang konsumo kasi yung bigla, hindi lang doon sa pagkasira ng gamit nila ay apektado. Pati yung mga siyempre, apektado diyan yung kalagayan nila pag natutulog, napupuyat yung mga yan. Kaya dapat siguro ayusin yan napakatagal ng problema ng ating power supply. Ang dami nang nangakong politiko diyan ginamit na yan ng mga politiko nung unang laban, 'di ba? Pinapangalandakan na siguro kaya isa din yan sa nagpanalo doon sa isang kandidato ay gawa nga ng pangako niya na patitunayan niya itong ating power supply. Pero kabaligtaran po matatapos na po yung termino, hindi pa naman po na nagiging maayos itong ating power supply. Talagang mas grumabi pa po yung kalagayan ng ating kuryente. Hindi walang pagkalugi itong Orbeco, nakakapagtaka kung bakit nangyayari itong
ang mga bagay doon. Samantalang yung lahat naman nung dapat ikalugi nila pinapasa ng taong bayan. Pamula po doon sa mga sinasabi nating mga luces ng kuryente. O hindi pa maalis talaga yung may mga talagang mga nagnanakaw. At ang problema ang nagsasuffer po dito yung maliliit nating kababayan na sila mismo yung kumbaga walang ginagawa, hindi naman nagnanakaw, sila nagbabayad ng loss at hindi malaman kung saan napupunta ba itong mga loss na ito. Isipin nyo, ang laki, paghahatihan lahat ng consumer yan na babayaran. Hindi naman malaman kung saan napupunta. Ang balita nga natin, meron daw mga tao na nagnanakaw ng kuryente talaga. Siguro, bakit hindi mahuli-huli yung mga tao yan para naman mabawasan yung binabayaran natin sa loss? Kawawa rin yung ating mga kababayan Diyan sa sistema, sa pamamalakad din ng Ormeco. Ang daming issue diyan. Katulad nung ang dami na nagsasuggest na dapat gumamit na tayo ng mga renewable energy. Mukhang hindi naman napapakinggan at mas gusto pang gamitin yung diesel natin. Diyan tayo nahihirapan diyan sa paggamit ng diesel kasi pag nagmahal yan, nagkagulo doon sa ibang bansa, siyempre tataas yung taripa natin, taas yung kuryente. Mataas yung diesel. Ang isa pa diyan, yung issue ng magkano ba talaga yung kuha nila diyan sa diesel. Dapat siguro mayroon transparency doon sa mga supplier nila, kung sino-sino yung mga supplier nila, magkano ba talaga ang bigay nila sa Ormeco ng per liter ng diesel at diyan tayo nagpapaka seryoso ng paggamit parang hindi natin subukan yung mga renewable energy na pwede. Hello. Si Tom. Okay, nandito pa pala yung ating kapartner papababatiin ko muna. Partner, bati muna ikaw. Number 2 bakit? Yan. At makakapareham natin. Si kasamang yung aking partner nasa linya. Partner, kumusta ka na? Saan ang nasa kabang lugar ngayon? Bati muna ikaw. Hello, partner. Medyo wala. Madami tayong pag-uusapan at alam mo naman umiinit na rin yung politika dito sa Oriental Mindoro. Samantalang yung lahat. Siguro tayo natin yung tawag. May init na, kabi-kabila na nakikita natin yung mga tarpaulin. Yung mga tarpaulin na naglipa na diyan ang layo pa. Magpapail pa lang ng certificate of candidacy ngayong October. Pero kita nyo na talagang naandyan at gumagastos na sila. Okay, kasama Tom, bati mo na ikaw. Magandang tanghali kasamang Sandy at siyempre sa taga-subaybay ng ating palatuntunang balita at talakayan. Sensya na at nasa area ang iyong kapartner. No, yun, okay. Okay, mayroong mga kasi napapag-usapan natin yung Ormeco, yung power supply natin na talagang may problema. Naandyan at nakikita, nararamdaman na tao yung problema nung yung problema natin sa Ormeco. At marami nang nangakong politiko dito na patitinuin itong problema dito pero hindi nangyayari hanggang ngayon. Naandyan yung problema at mas sa tingin ng ating mga kababayan, mas grumabi pa yung problema diyan sa power supply natin. Oo, tama ka diyan. At balita natin itong si Sir Orbin Rabino ay may mga inilalatag na gustong maging programa pag ito'y papalarin sapagkat sabi niya, isa sa mga prioridad nito ay yung kasalukuyang problema ngayon ng ating lalawigan, ang enerhiya sapagkat alam mo, malaki kasi ang may tutulong ng pag-unlad ng load ng isang lugar kung ang kuryente natin ay matino at maayos kasamang Sandy. Oo. Yun nga, nabanggit mo si Mr. Orbin Rabino na ito nga ay nag-file na ng kanyang nagdesisyon na bilang sasali nga sa politika sa posisyong pamprobinsya isa ito doon sa nabanggit na dahilan kung bakit siya ay gustong pumasok sa politika dahil nga nakikita na niya yung mga problema ng ating probinsya.
Ito yung matagal na kasi ito yung apektado dito lahat eh. Hindi lang naman pati turismo, pati kabuhayan, pati yung kalagayan ng ating mga kababayan. Apektado nitong apektado nitong nung power supply natin. Kaya siguro napilitan niya si Mr. Orbin Rabino at nabanggit mo may mga nakalatag siyang solusyon para diyan. Sa totoo lang, partner, meron naman talagang kaya namang solusyonan yung problema na yan. Kung talagang pagtutuunan ng pansin. Ang nakakapagtaka, hindi nga eh. Alam mo si Congressman Panaligan ay marami itong mga suhestyon eh. At sabi nga niya, ay isa sa mga tinitingnan nito ay na mas malaki ang may tutulong kasamang sandi dito sa patay sindi nating kuryente ay itong pag-focus ngayon doon sa mga renewable energy natin na kung saan mas makakatipid tayo sapagkat ang pagkukuhanan natin ay hindi diesel. Kung bagay hindi tayo gagamit ng diesel, maaring makapagdagdag sa konsumo ng ating kuryente at mas mas lesser yung gastos at ito'y hindi pa siya nakakaapekto sa ating kalikasan sapagkat alam mo naman sa panahon ngayon na yung isa sa mga pinoproblema ng buong mundo ay itong tinatawag na climate change na kung saan ay pabago-bago na yung panahon. Hindi na natin maintindihan kung pero kita mo naman yung Middle East ay dating hindi inuulan yan, ngayon binabaha sila. So sa tingin ko itong pinakamaganda ngayon isa sa mga pinofocus din ni Congressman Panaligan, itong renewable energy na maaring makatulong sa problema din ng kuryente na ating lalawigan. Tama, Sandy? Yan nga nakakapagtaka, partner eh. Ang daming suggestion na na nilalatag sa Ormeco pero parang hindi napapangyan. Minsan sa isang interview natin kay Congressman Arnan Panaligan, meron na siyang mga pinadalang sulat diyan tungkol nga doon sa paggamit ng mga renewable energy pero wala yatang sagot hanggang ngayon. So, yun nakakapagtaka eh. Kumbaga, bakit tayo ay talagang doon nakatutok sa sa paggamit pa rin ng diesel samantalang madami tayong pwedeng pagkunan eh. Nakita natin yan, partner. Nakita natin ngayon, 'di ba? Nakita natin itong mga poste, ang gaganda diyan sa parte ng ng salong. Nandiyan pala pero ito alam ko ito buong Kalapan yata ang lalagyan ng mga posting ganyan. At ito ay proyekto ni Congressman Arnan Panaligan. Ito yung solar power na talagang kita natin napapanahon sa ngayon dahil may problema tayo sa power supply, patay sindi. Itong solar power na ito sa mga poste, kahit mamatay ang kuryente mo, nakailaw yung mga yan. At napakaliwag, nakikita mo napakaganda. Sana sana ganyan dapat yung makapag-invest sana ng ganyan yung ating gobyerno diyan sa mga solar power. Kasi diyan na rin papunta eh. Kahit yung ibang bansa, yung ibang probinsya, diyan na talaga ang tungo eh sa mga renewable energy. Kasi nakikita nila pagdating ng araw mawawala rin talaga yung mga gasolina diesel na yan eh. In 50 years, baka mawala na yung mga yan. Ay tingnan mo naman kasamang Sandy kasi ngayon nag-i-evolve, nagbabago ang teknolohiya. Tingnan mo yung mga sasakyan ngayon, gumagana na ngayon yung mga e-bike. Di ba? Yung mga solar, di ba sa mga irrigation ngayon, yung mga solar irrigation panel. Diba? Yung mga water pump, solar power, di ba? Yung mga water pumps. Di ba? Dapat sumasabay ngayon yung industriya ng ating yung industriya sa ating lalawigan. Dapat sumasabay dito yung plano at solusyon ng ating gobyerno. Ay kung mananatili ganito yung sitwasyon ng ating lalawigan kasamang Sandy, ay tingnan mo naman, sabi nga ni Mr. Robert Ebora nung nagbakasyon ito sa City of Love, yung province of Iloilo. Sabi niya, it takes mga 25 years behind yung probinsya natin doon sa Iloilo. Kaya nga Juan, basahin muna natin nakatutok pala sa atin si Attorney Pike Laigo sa magandang tanghali. Magandang tanghali din diyan Attorney Pike sa alam ko na ito nasa Orion Bataan eh. Ito si Tol Moon. Ano itong balita? Ito yung may kaugnayan doon sa pinag-uusapan natin eh. Sino ang isang opisyal ng gobyerno na nahuli ng Ormeco na ginagamitan ng jumper ang kanyang mga negosyo para makalibre sa bayad sa kuryente? May isang t-shirt ako na papremyo sa makakasagot ng tama. Kung may katotohanan ito, talaga ng mga baka naman na hindi isa ito, marami ito
na gumagamit ng pagnanakaw ng kuryente. At kawawa yung ating mga kababayan kasi sila yung nagso-shoulder ng mga losses, ano? Hindi nga, yun ang pinupunto ko kanina eh, na hindi alam ng ating mga babayan kung paano ba pinaghahati-hatian yung losses na yun. At saan napupunta ba talaga yung kuryente na yun? Bakit hindi mahuli ng mga pamunan ng Ormeco, ng kapulisan, maimbestigahan yung mga yan, kung sino-sino yung mga yan. Sa tingin ko, matagal na nangyayari yan, yung mga nagnanakaw ng kuryente. At ang masakit dyan, ay kung sino pa yung matataas sa tao, sila yung nakakapagnakaw ng kuryente. Dapat talagang kung may katotohanan itong balita na ito, nakakalungkot. Dahil sa taas ng taripa ng kuryente ngayon, tapos ganyan, mangyayari, taong bayan nagbabayad ng mga losses, isa yun sa problema, isa yun sa pinoproblema ng ating mga kababayan, yung losses na yan, na hindi naman nila ninanakaw. Pero yung iba, ay nakakagawa ng ganito. Kung may katotohanan nito, dapat malaman ng taong bayan sino-sino ba yung mga involved diyan sa ganyang mga gawain. Tapos alam mo, nakakahiya kapag alam mo yung mga dito, yung mga nakikinabang ay kung sino pa yung may katungkulan at kung sino pa yung mga taong mabipera at ang nagsasakripisyo itong mga member consumer na nagbabayad ng mga losses na yan kasamang sandi. Sana ay maimbestigahan ng mas maayos yan, ng mas malalim. At managot, dapat managot, di ba? Dapat pagka mga ganitong sitwasyon, sapagkat alam natin, yan ang isang uri ng pagnanakaw kung talagang yan may katotohanan kasama sandi. Talagang pagnanakaw yan dahil kahit naman mag-seminar ka, nandyan lagi yung sinasabi, yung mga nagnanakaw ng kuryente, yung mga losses, ay pinaghahati-hatian niya ng taong bayan para punan yung sinasabing pagkukulang na nangyayari sa Ormeco. Kaya nga walang lugi ang Ormeco eh. Kahit saan mo daanin dahil lahat ng pwede nilang ikalugi ay taong bayan nagbabayad niyan. Tama yan. Dahil alam mo yung mga losses na nakakarga doon sa ating mga resibo na pinagbabayaran, di ba ni isang sentimo naman wala diyang kabahagi ang Ormeco na para sagutin ang mga losses na yan. Kaya makikita natin sa mga particular yung mga kababayan nating nakikinig kasamang sandi, alam nila yan, makikita nila sa resibo yung lahat ng mga losses, lahat ng charges ay nakacharge sa ating mga member consumer. So paano natin masabi kasamang sandi na malulugi ang Ormeco dahil ang lahat ng losses ay pasan ng mga member consumer? Kaya nakakalungkot sana nga ay matutukan ito ng mga kinaukulan dyan, particular yung pamunuan din ng Ormeco na wala ho tayong binabatikos sa mga ito. Wala ho tayong ito'y pinupunaan natin dahil yan yung mga napapansin ng ating mga kababayan at yan ang realidad kasamang sandi. Isa pa doon sa pinoproblema natin, partner, na talaga napakatagal na at napakasimpleng problema rin siguro ito kung titingnan mo yung problema natin sa pamasahe. Sa barko, di ba? Kung titingnan mo, pandemic, tinaas nila yan. Meron silang katuwiran dahil bihira sumasakay sa barko ng bawal. Tapos na ang pandemic ngayon. Bakit hindi nila binababayan yung diesel natin na kinakatuwiran ng tumaas din? Ay bumaba na rin naman kumpara nung sa ngayon, partner. Bakit hindi mapababayan yung problema natin sa pamasahe? Yung problema natin sa Batangas City, sa Batangas Port, nakita natin. May picture, pinakikita na yung mga picture na talagang napakalayo ng nilalakad ng ating mga kababayan, lalong-lalo na mga PWD, senior citizen, putikan yung dadaanan mo yung insurance doon na nangaharang at nangungulekta. Kung hindi mo pa nalalaman yun, mabubutol ka doon sa pagbabayad doon. Yung mga nangaagaw ng mga mga gamit na bubuhatin. Bigla ka na lang pupunta bibilang ka na kung ano-ano. Kawawa yung ating mga kababayan, naturingang sasabihin natin, pati mga turista natin, apektado diyan sa ganyang sistema, partner. Kung titingnan mo, merong mga pinaplano itong particular itong sangguniang panlalawigan. Kung papakinggan mo yung mga programa ngayon na mga propaganda ng vice gobernador may malalim na at komprehensibong gustong mangyari sa mga plano sa ating lalawigan.
Pero sa mga ganyang sitwasyon kasamang Sandy, di ba dapat pinapangunahan niya ng sangguniang panalawigan, partikular ng vice gobernador? Oo. Yung mga ganyang problema sapagkat sila ang may karapatan para ipatawag yung mga kinaukulan na para maimbestigahan. Halimbawa, itong sobrang taas ng pasahe sa barko. Oo. Para kasi ang nire-reason out nila hindi deregulated itong pagtaas ng singil na pasahe sa barko, pero dapat karapatan ho ng mga kababayan natin na mga Mindoreño na malaman kung ano yung proseso at bakit ganyan kataas sa pagkakabila ng mababa na naman yung diesel at tapos na naman yung pandemic. Bakit walang ginagawa yatang aksyon yung sangguniang panlalawigan, partikular ho? Siyempre kung ikaw ay isang aktibong vice-gobernador kasamang Sandy, ikaw ang mamuno. Representante ka ng ating lalawigan. Pangalawang sa pinakamataas na may posisyon sa ating lalawigan. Bakit ho hindi kayo mag-convene para pag-usapan yan, para makita ngayon kung meron nga ho kayong political will para sa ating mga kababayan kasama sa atin. Alam mo ang problema diyan sa pamasahe diyan sa atin sa lahat pati yung kuryente, yung problema sa Batangas Port, kanya hindi naman problema ng isang bayan lamang, hindi naman problema ng Calapan City lamang. Problema lahat diyan ng kumbaga ng unang ng Mimaropa na. So dapat siguro ang mas apektado diyan itong ating lalawigan Oriental Mindoro. Paano kikilos, di ba? Siyempre, ang taong bayan walang matagal nang nananawagan ng tulong para lutasin nga yung problema na yan. Dapat siguro mayroong isang mamumuno na kumbaga kikilos at siyempre dapat yun ang yung sinasabi ng ama. 'Di ba? Ama natin ang gobernador, dapat siya ang mag-uutos. Dapat imbestigahan lahat yung mga yan. I-convene niya yung mga mayor dito. Tulong-tulong tayo na lutasin itong problemang ito. Kasama na yung taong bayan, magkaroon ng petition kung hindi pakinggan ng Batangas City Government yung hinayang taga Mindoro. Alam mo may natatandaan ako napakagaling yung si Governor Bart Marasigan, may problema noon diyan sa pier ng Batangas, lubak-lubak din yung karsada. Hindi ko lang matanda kung sinong governor noon. Nahihirapan yung taga Mindoro noon. Alam mo ginawa niya ni Governor Bart Marasigan, kinausap yung governor doon at sinabi na, "Sir, baka naman kung pwede na kami magpadala ng mga dump truck namin dito, kami na magpapatabak niyan." Alam mo, parang napahiya yung governor doon, inasikaso. Wag na inasikaso na. So, ibig ko sabihin, pag mayroong gusto talaga, may paraan. Pero pagka talagang ayaw, walang magagawa talaga. May magagawa di ba? Oo. Tingin mo na lang yung kapanahunan ni dating gobernador at Congressman RGB. Yung ginawa dati na monopolyo ng isang shipping company dito sa ating lalawigan from Batangas, Mindoro na monopolyo masyado. Anong klaseng barko yun? Anong pangalan ng shipping company ng araw na yun? Yung Viva Shipping Line, kung di ako nagkakamali. Yung Viva Shipping Line. Kita mo, dahil merong political will ho si Congressman RGB. Di ba? Nilabanan niya ito. Kita mo ngayon, napakarami ho ng shipping company na tumatakbo ngayon ng vice versa ng Batangas Calapan. Pero dapat naman, nagawa na ni RGB nung panahon niya yung kanyang katungkulan na maisaayos, mabigyan ng maraming kumpanya na magsisilbi sa area natin, Batangas to Calapan. Sana naman ho yung mga leader ngayon magawa nila ng paraan itong taas ng pamasahe na ito, may imbestigahan at kahit paano may babaman lang kasamang sandiat ng yung mga kababayan natin, particular yung mga commuter, hindi lang naman taga Mindoro ang apektado dito yung lahat ng mga dumadaan dyan sa Rostong Republic Nautical Highway na yan at gumagamit ng mga barko na namamasahe sa mga barkong yan. Apektado kasamang sa Panay Island. Yung parting Visayas, araw-araw yan, napakaraming bumabiyahe mula dyan sa lugar na yan. Particular, siyempre sa atin, dito sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro, sana ho'y magising yung mga kababayan natin at kung sino bagay yung mga pabaya ng mga politiko para hindi mabigyan mo ng kalutasan pa rin yung taas pamasahe na yan kasama sa yun ang sinasabi ko, partner na kung gusto talaga meron paraan, pero kung talagang ayaw wala talagang magagawa at ito hindi isang paninira talagang ito matagal na itong problemang ito, time pa nung kung matatandaan mo, time pa ito nung lumabas si Congressman Doy Lechon bilang gobernador. Ito na rin yung mga problemang nangyayari na sinasabi nilang puro paninira
Ito pa rin naman yung problema ngayon eh. Kaya sabi ko, Oo. kung nanalo siguro no, si Congressman Doy, baka tapos na itong mga problemang ito. Kasi kilala siya eh, bilang action man. Oo. Ang tagal na nito, hindi ito ngayon lamang itong problema. Ito na rin yung kampanya noon na sinasabi. Kaya naman sinasabi, para masolusyonan. Hindi para siraan, dapat pakinggan. Kasi ang sinasabi agad yan, pagka daw corrupt kang politiko, yan daw lagi ang katuwiran. Sinisiraan pagka hindi magawa ng paraan yung mga dapat gawa ng problema. Yung mga problema dapat solusyonan. Ang banat agad, sa halip na harapin yun, ay sinisiraan sila. Ay hindi dapat ganun. Pagka ganun ang katuwiran natin, wala tayong pagbabagong magaganap. Dapat aksyonan yung mga problemang sinasabi, kumbaga, binabanggit. Hindi naman mababanggit yan kundi rin sa mga kababayan nating nagrereklamo eh. Dapat gawa ng paraan yung mga ganyang bagay. Alam mo kung yun nga sinasabi natin, kung meron kang political will, lahat ay pwede mong gawa ng paraan, ha. At hindi lamang kasi ang sa tingin mo ba ay yung nakikita natin sa kasalukuyang administrasyon, yung parang yung focus kasi purong infrastructure lang. Yun na nga. Kung titingnan natin kung tatanungin natin yung ating mga kababayan, ang sabi nila hindi naman ikakapakipakinabang naman talaga lahat yan. Although kailangan natin ng infra projects para may saayos at mapakita natin na may magandang pasilidad yung ating lalawigan, yung ating syudad, yung ating mga bayan-bayan. Pero dapat sabi nila, unahin muna yung kalamnan at trabaho para sa ating mga kababayan. Tama. Oo. Ganun dapat partner. Ang dami natin. Lagi mo ipagmamalaki yung infrastructure mo na andyan, napakadami. Yan ba, ramdam ba ng mga kababayan natin na mayroon silang napapakinabangan dyan sa mga infrastructure na yan? Alin ba mas mahalaga? Yung kabuhayan nila, yung pagkain nila, yung mga gamot na pwede nilang pakinabangan kaysa diyan sa mga infrastruktura na hindi naman nila nararamdaman na talagang yan ay dapat i-prioridad yung mga infrastruktura na yan. Sabi nga naman, kaya siguro nagko-concentrate sa infrastruktura dahil may pera diyan. Pero sana hindi dapat ganoon. Dapat tinan nila yung kalagayan ng ating mga kababayan na mahihirap. Doon dapat nila may focus yung mas konkretong solusyon do sa ating hindi do sa mga infrastruktura na hindi naman talaga napapakinabangan ng ating mga kababayan. Oo, tama ka dyan. At yun nga ang napupuna rin ng ating mga kababayan, kaliwat ka ng mga proyekto ng mga building na hindi naman talaga hindi naman ito talaga yung pinakamahalaga. Dahil ang sabi nga nila, ang kailangan ng mga kababayan natin ngayon ay yung solusyon, pagkain, gamot, at siyempre yung mga input sa pagsasaka sapagkat isa sa mga pangunahing pangangailangan natin mga kababayan yan dahil marami na pong krisis ang dumaan sa ating lalawigan katulad ng oil spill, na napektuhan naman yung kabuhayan ng ating mga mangingisda, at ESF na napektuhan naman yung kabuhayan ng ating mga kababayan mga hog raiser na hanggang sa ngayon ay talagang zero balance ang kanilang bulsa dahil talagang nagkandalugi sila dahil sa nangyaring ESF sa kanilang hanap buhay kasamang sandi. Yun dapat dapat ang direktang matutukan. Pero ang tanong ngayon, meron na bang tulong ang ating provincial government na naibahagi doon sa ating mga kababayan? Kung meron man, sapat ba? Kasamang sandi at sa tingin ba natin ay nabigyan ba lahat? In particular din doon sa mga kababayan nating naapektuhan ng oil spill. Balita ko nga yung mga bayan na talagang apektado ng oil spill ay parang wala pa di umanong natatanggap, samantala yung ilang mga bayan na hindi naman talaga apektado na tunay na naapektuhan ng oil spill ay parang mas nauna pang nakatanggap. Oo, kumbaga parang naiwan yung mismong apektado. At saka yun yung unang-una yung agrikultura natin. Siguro dapat tutukan yung agrikultura natin dahil tayo ay isang agricultural land itong probinsya natin. Nakikita mo gaganda ng lupain natin. Ang gaganda ng mga patubig natin. Ang problema ng mundo ngayon, ang problema ng bawat bayan, yung pagkain, yung kagutuman. Samantalang kung ito papaunlarin natin yung agriculture natin, bawat bayan may kanya-kanyang special tinatanim.
Pwede tayong makapag-supply sa sa ibang probinsya, kalapit probinsya natin. Mas mura pa. Isipin mo, napakamamahal ng gulay natin dito. Pwede lang, yung kamatis, pwede mong itanim lamang sa mga tabi-tabi yan. Pero hindi nagagawa ng ating mga kababayan dahil walang malinaw na programa ang ating gobyerno para suportahan yung agrikultura. Pagdating siyempre, naroon lahat Naroon lahat yung malaking perang bahagi doon na ilalagay. Hindi dito sa mga dapat pakinabangan ng ating mga kababayan. Maaring meron silang malinaw na programa pero walang tamang proseso ng pagpapatupad kasamang Sandy. Dahil katulad niyan, halimbawa, magbibigay sila ng mga farm machinery. Ang problema, makapapansin mo doon sa mga pinamigay ng mga farm machinery, nakatenga lang sa isang barangay. Sa isang kooperatiba, sa isang asosasyon sa mga magsasaka sa isang barangay. Dahil hindi nila alam ngayon kung paano gamitin yung mga machinery na yan. Dahil sapagkat dapat, bago ho ninyo ipamahagi yung mga farm machineries na yan, dapat alam yan. Alam yan ang mayroon dapat operator niya na may nagtuturo. May nagtuturo. May diba? nagsiseminar. At paano gagamitan, may nagsiseminar. May orientation. Actually, marami namang mga TESDA school dito sa ating lalawigan kasamang Sandy na pwedeng doon ipasa yan yung mga kababayan natin na, sige, gusto mo mag-aral ng ganito, doon ka sa TESDA kasi may nagtuturo dyan, libre. Di ba? Bakit ang kailangan kasi dito kasamang Sandy, mayroong malinaw na programa yung gobyerno, pero walang tamang koordinasyon doon sa LGU at sa mga organisadong grupo na kung paano nila magamit itong mga machinery na ito na pwedeng magamit sa pagpapabilis at pagpapaayos ng kanilang ani sa pagsasaka. Okay, siguro kasamang Tom, may paparinig lang tayo na ilang ito isang video na na kung saan si Mr. Orbin Rabino ay nagsasalita at sinasabi yung galing siya sa mahirap. Mamaya papakinggan natin. Jason, medyo wala nasa labas. Mamaya paparinig natin yung video. At syempre naantay natin si Congressman Ardan Panaligan, baka sakaling makapanayam natin doon sa kalagayan diyan sa Kongreso. Ayan na. Pwede natin parinig yung isang ni Mr. Orbin Rabino. Kasi ako humahanga dito sa tao ito galing sa mahirap pero talagang hindi naging hadlang yung pagiging mahirap niya para marating niya yung kanyang posisyon ngayon. Kung ibang hihilingin, salamat sa Diyos kayo ay kapiling. Po si Orbin Rabino, 41 years old at pinanganak po sa Barangay Patioca, Calapan City. Nag-aral po tayo ng elementarya sa Adriatico Memorial School at high school sa Oriental Mindoro National High School. At nagtapos po tayo ng kursong Education, Major in General Science sa Mindoro State University. Talagang napakahirap po ng pinagdaanan natin at simula po talaga is walang-wala kami. Nakikita ko noon ang buhay, talagang napakahirap kung hindi kami mangisda at lumaot sa dagat is wala pong kakainin. May time na dumaan po kami na darating ang Pasko na walang-wala kaming pagkain sa hapagkainan, and then wala pong pambili ng bigas. Wala kang magagawa kundi magtrabaho ng ayos at hanapin mo yung kapalaran mo. Sa mga kapwa ko Mendoreño, ano ipapayo ko po lang sa inyo, wag po tayong tumigil sa pagsisikap. Kailangan mag-umpisa tayo sa sarili natin na gumawa tayo ng paraan na makatulong upang maabot ang pinapangarap nating maayos na buhay. Proud po ako maging bahagi sa taunang selebrasyon sa pagsalubong ng summer dito sa Puerto Galera. Ayun, at kita nyo naman, kaya natin ito piniplay, itong si Mr. Orbin Rabino, kasi para maging inspirasyon ng ating mga kababayan na hindi naging hadlang sa kanya yung kahirapan para abutin nag-isang matagumpay na negosyante diyan sa Orion, Bataan. Nakapag-develop siya diyan ng mga subdivision, may mga opisina sa sa iba't ibang bansa, sa Dubai. Ito partner, dapat tularan ng ating mga kababayan. Galing sa mahirap at ngayon nga siguro nakita niyo yung problema dito sa atin sa Oriental Mindoro. Gusto niya bumalik dito. Wala naman yung negosyo niya dito
dito sa Oriental Mindoro, nasa ibang probinsya. Nakita niya yung problema, yung siguro yung kuryente, unang-una na matagal ng problema 'yan. Kaya ito yung nagdesisyon na na lumahok dun sa politika, baka sakaling makapag-ambag ng pagbabago dito sa ating probinsya, partner. Oo. Although sinasabi ng ating mga kababayan na baka magnegosyo. Pero sabi nga ni Attorney Pike, isa lang masasabi ni Mr. Orben Rabino ay wala siyang negosyo na nakatayo sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Manapay, ang kanyang experience sa pagninegosyo ay pwede niyang gamitin para i-manage ang lalawigan ng Oriental Mindoro tungo sa pag-unlad at kabuhayan ng ating mga kababayan. Although magandang plano yan at magandang sagot. Dahil siguro, sa tingin ko naman, kung meron tayong leader na ganyan ang panuntunan kasamang sandi sa ating lalawigan, siguro makikita natin mabilis ang pag-unlad ng buhay at hanap buhay ng ating mga kababayan. Siguro napapanahon siguro dahil nga do sa mga kababayan natin na talaga namang sabi nga nung una wala daw mga kalaban yung yung nakaupong gobernador ngayon nung lumabas ito si Mr. Orben Rabino, parang nakakita sila ng pag-asa, parang nakakita sila ng masasandalan na baka sakali ito na yung makakatulong o makakalutas do sa problema. Baka pwedeng subukan na yung manggagaling naman na leader, hindi galing sa isang kumbaga hindi siya politiko. Negosyante siya. Baka iba naman yung pamamalakad dito pagdating sa probinsya natin. Kung sakasakaling talagang papalarin itong si Mr. Orben Rabino. Oo, dahil doon pa lang kasamang sandig, matatandaan mo nung ang ating gobernador ay si dating Governor RGB. Karing eksperto pagdating diyan sa negosyo. Kita mo naman yung naging naging resibo niya sa ating lalawigan sa kanyang pamumuno. Yung actually nung panahon niya wala naman yung mga yung mga hotel diyan di ba? Kaya sa mga isinugal ni RGB noon yung pagtayo ng kanyang Filipiniana Resort Hotel. Tsaka yung Robinson. Parang suntok sa ban kung kikita o hindi. Pero tingnan mo, marami ho nagsunuran na mga negosyante para magtayo din ng mga resort hotel dito sa ating lalawigan. At nakita natin ngayon yung domino effect nung ginawa niya na pagninegosyo. Nung siya'y wala na sa politika kasamang sandi. At syempre, talagang sabi nga baka pwedeng subukan naman itong isang negosyante na hindi natin masasabi politiko. Kasi karamihan naman na naglilingkod sa ating lalawigan ay galing talaga sa mga politikong pamilya. Galing naman sa sa pamilyang mahirap na nagsikap para maabot yung tagumpay niya. Baka dito nga makakita nung kakampi yung ating mga kababayan. Baka dito na makakita ng liwanag sa dilim. Ayun, kakantahin daw yan liwanag sa dilim na yan Oo. Diyan sa national, di ba? Kita mo, diyan yung liwanag sa dilim Ngayon, nagkakaroon na ng may mga accomplishment naman yung kasalukuyang gobyerno natin ngayon dahil nahuli na yung si Alice Go tsaka si Kibuloy. Hindi natin alam kung ano lang ang gagawin ngayon diyan. Kung seryoso ba talaga ang ating gobyerno para panagutin yung mga yan doon sa kanilang mga kasalanan. Kasi itong mga ito may mga nasa likod nito Hindi naman ito maglalakas loob ng ganyan kung walang mga kasapakat ito ng mga korap na politiko rin, partner. Oo. At alam mo, yung sa kabilang banda naman, mayroong ginawa kahapon na committee hearing dyan sa Kongreso na kung saan ay yung tungkol naman dito sa budget deliberation sa pondo ng Office of the VP yun. Vice President. Yun nagkagulo. Ay talaga namang matindi ang dramahan at walang umattend. Walang umattend doon sa committee hearing na bilang representante ng Office of the Vice President kasamang Sunday. At ang tingin ko dito parang naka-freeze ngayon yung budget ng OBP. At napakaraming komento dahil lang sabi nga may nilabas ang COA na mayroong mga tawag dito na mga unliquidated na na budget na umabot yata ng 100 parang nasa 75 million pesos na hindi pa malinaw kung saan ginastos at saka mayroong magkailang million yun, almost 25 million yata. 125 million 11 days lang ang ginastos.
Oo. Yan. Kaya meron yata ang findings ng COA na dapat i-liquidate at kung paano ito lilinawin ngayon ng Office of the Vice President kasama Sandy. Yun na kasi wala kang umattend ano at hindi nga umattend dito si Juan. Wala doon hindi matanong kung anong dapat itanong doon sa Office of the Vice President kasi kahit mismo si Vice President Sara Duterte ay hindi na umattend dito. Ngayon kaya naman siguro nagkaroon ng medyo mainit ang pagtatalo doon dahil itong si Congressman Rodante Marcoleta ay gustong ipatigil na yung budget hearing dahil ang sinasabi niya ay nung unang panahon daw, mga panahon nung una, tradition na daw na hindi naman daw tinatanong na yung ano kung wala na daw nagtatanong do sa budget ng presidente ng Office of the Vice President. Abay, hindi dapat ganoon. Ano? Ay kaya na andyan yung mga congressman natin, yung mga representative natin. Sila yung sila yung humihimay kung saan talaga gagastusin yung dapat na ibabudget sa isang departamento. Ay lalo na yung sa Office of the Vice President, may mga anomalya na dapat munang matuklasan o kaya ma-resolve yung yung problema doon bago ibigay uli yung karagdagang budget. At saka isa pa kasamang Sandy, yung wala namang sinasabi sa batas na kung halimbawa yung budget ng isang vice president o ng presidente ay hindi na kailangang questionin, di ba? Oo. Ang malinaw din sa batas na lahat ay may karapatan ng Kongreso na questionin anumang pondo yan basta galing sa pondo ng ating pamahalaan dahil yan ay buwis po natin yan ang ginagastos nila dyan. Yung sinasabi naman ni Congressman Marcoleta na traditional dating kagawian, dapat to wakasan na yung traditional nating ugali at diskarte. Dahil dapat to tayo ngayon maging transparent, maging malinaw sa ating mga kababayan kung saan yung ginagastos. Yung milyon-milyong piso na taxes ng ating mga kababayan. At saka siguro partner, kaya wala naman nagtatanong doon na kumbaga kaya napapabayaan dahil hindi naman ganyan kagarapal yung korupsyon nung una. Ngayon talaga kailangan magpaliwanag talaga yan dahil kitang-kita na kung paano nilulustay ng walang kapararakan yung pera ng taong bayan. Kaya tinatanong na ngayon, hinihimay-himay na yan. Tapos papatigil mo. Sabi nga sana dapat nung si Vice President Leni Robredo, naging maingay ka din dapat noon tahimik siya tapos ngayon ang ingay niya. Di ba? Kaya tama ho yan dahil siyempre karapatan ho ng kahit sino man kasama Sandy. Kita mo si Congressman Arnan Panaligan doon sa budget hearing, talagang hinihimay niya. Sa National Defense, paano niya hinihimay kung talagang saan gagastusin yun sa Department of sa DTI. Talagang naroon yung interpellation kung paano tinatanong yung mga opisyal nung bawat departamento. Kailangan malaman hindi mo basta ibibigay yan. At saka unfair naman yun sa ibang departamento na sila'y binubusisi kung paano nila gagastusin at bakit hindi nagagastos yung budget. Katulad halimbawa nung sa PhilHealth. Sa meron PhilHealth. silang sobrang budget na hindi nagastos na sa kabila ng nagtaas ng premium na bayarin itong mga premium members ng PhilHealth. Ay samantala yung subsidiya na galing sa gobyerno ay ilang milyon yun yung hindi nagamit. At pinapasauli ngayon at kailangan talaga kunin ng gobyerno ito kaysa nakatenga kasama Sandy. Dapat yun ay nagagamit doon sa mga kababayan nating kailangan nila ng subsidiya para doon sa medical assistance katulad ng PhilHealth kasama Sandy. Yun nga napanood natin si nabanggit mo yan sa PhilHealth si Congressman Arnan Panaligan. Talagang tinanong niya yung palang PhilHealth napakalaki pala ng pundo ngayon yan pero ang nakakapagtaka sabi nga niya ang laki ng pundo nyo pero yung benefit ng mga member bakit maliit ang binibigay maliit ang binibigay do sa sa mga member yun dapat dapat mga ganun dapat ipapaliwanag kung bakit ganun yung mga sitwasyon na ang laki pero bakit ang liit at ang sinasabi pa nga mas malaki pa yung ibinibigay ng mga opisina namin kaysa dyan sa ibinibigay ng PhilHealth samantalang dapat yan ay trabaho ng PhilHealth yung ibigay yung yung para sa kanila dahil ang totoo naman yun ay pera nila inihulog hindi naman pera ng gobyerno yun yung nasa PhilHealth. Nagbigay lang ng subsidize ang gobyerno doon pero yun ay talagang pera ng mga miyembro ng PhilHealth
Dapat ngayon sobra-sobra, dapat siguro ilagay nila doon sa mga mga ibang hindi na nabibigyan ng mga benefits na sakit, dagdagan nila yung coverage doon, yung coverage ng PhilHealth. Di ba? Hindi, oo. Isa pa, isa. Hindi ba pwedeng idagdag yun sa mga Intel Fund? Sa Intel Fund na parte mukhang pag sa Intel Fund walang yan walang auditing yan Hindi mo malaman kung paano ginagastos yan parang confidential fund yan di ba? Wala naman ang tagal nga nilang di ba si Kibuloy? At least talagang hinuli na nila. Ang tanong yung bagay may papadala na sa sa Amerika. Kasi doon ang kaso niyan may extradite ba yan doon sa Amerika? Parang yata ngayong Biyernes na ito ang paglilitis niya para doon sa kanyang mga kaso at yung 4 na niyang kasamahan diyan yata sa Pasig Trial Court kung hindi ako nagkakamali kasamang Sanvi. At sana'y depende dito sa dahil di ba bago sa nahuli ay marami siyang kondisyones para sabi niya surrender siya, susuko siya sa kabila ng kondisyon na sinasabi niya kay Pangulong Duterte na kay Pangulong Marcos na hindi siya ipapadala doon sa Amerika. At dito lilitisin ang kaso niya sa Pilipinas. Sa Amerika siya may kasong mas malalaki Nandun yung kaso niya ng human trafficking at saka yung may rape pa yata. Dito sa atin may kaso din siya. Siyempre, bago ipadala yan doon, dito muna lilitisin yan sa atin. Ang problema, pagka dito na hatulan, hindi muna agad may papadala yan sa US. Dahil dito muna sa atin yan ikukulong, matatagalan. Kung mapapawalang sala naman niya, siguro baka pwedeng ipadala na agad sa sa US at doon naman siya pagtanggol niya ang sarili niya doon. Ang mahalaga kasi diyan kasama Sandy ay nahuli na at kung meron mang kaso o merong mga kasong maisampa sa kanya, depensa niya yung kanyang sarili. Pagalingan lang naman ng abogado yun kung sino ang may tunay na ebidensya at kung sino may magaling na ilalatag, isang mananalo sa kaso. Kung ma-absuelto, ay di swerte niya. Kung talagang makonvict sa kanyang mga nagawang kaso, yung mga kaso na sinampa sa kanya, hindi pasensyahan. Kaya marami kasing miyembro din naman ng kanyang relihiyon ang bumabatikos ngayon sa gobyerno dahil ang sabi nila ay anong bago pa daw ang pinapalabas kasi nila ay sumuko itong si Kibuloy. Pero ang sabi naman ng gobyerno kaya naman siya sumuko dahil alam niyang wala na siyang matatakbuhan at talagang nasusukol na siya ng gobyerno kaya yun ang nagiging choice. Talagang yun na yung choice nun kasi kung talagang susuko yan nung una pa. Nung una pa dapat kung talagang susuko siya. Kaya lang talagang alam na, nadidetect na kung nasaan siya. So, para medyo maganda-ganda yung dating, susuko. Batiin ko lang pala, nakatutok sa atin si paring Jacob, si Ortiz si bro Petronilio Ontalan at paring si Joey Atwell. Siyempre, yung aking kaibigan dyan sa nasa barko. Kay paring Jonel, Jeff Rock Strip na nakatutok din sa programa natin. At dito sa kay Mrs. nakatutok din pala sa programa, nanonood pala ngayon. Kay Dr. Emma Soriano. Kay Sir Jacob pala kay Bro Jacob Ortiz kumusta na kay si Sir Minsan pala pasyalan natin, nami-miss ko na. Doon lang yan sa sa city lang. Pwedeng pasyalan natin yan sa city. Partner, nakakausap ko yung ilang mga kaibigan ni Konsyal Pupong Ortega, talaga palang arituan parang tuloy yata. At lalaban na rin mayor diyan sa bayan ng Victoria. At meron pa yung sinasabi mong yung ang bagong Victoria talagang ito yata yung kanyang pinaka battle cry diyan sa bayan ng Victoria ngayon kasama Sandy. At saka balita ko talagang desidido na ito. At madami yung kinakausap na mga pwede niya maging kalyado. Ang alam ko baka ito ay manunumpa sa Partido Federal. At alam mo gusto niyang iambag yung kanyang kakayahan Hindi naman bago sa taga Victoria ang mga Ortega
Talagang mga pioneer yan diyan pagdating sa posisyon diyan, at maraming nagawa diyan. At ito ngayon gusto niya subukan na pagpatuloy pa yung mga nagawa ng Ortega diyan. Kaya lang siyempre makabago na ngayon eh. Yun ang ano eh, yung sinasabi niya, ang bagong Victoria. At alam naman natin, marami rin naman talagang hindi magandang pangyayari diyan sa Victoria, yung mga illegal na sugal, malimit diyan, yung illegal logging. Hindi natin na sinasabing talamak, pero madami tayong nababalitaan diyan sa parte ng Victoria. At sana kung papalari si Consel Popong, isa 'yun sa kanyang tutukan. Yung mga ganong problema. Alam ko marami itong supporter na lalo mga taga-simbahan. At isa nga ito sa pinag-aagawan na maging vice mayor. Kaya lang ayaw niya dahil mas gusto niyang doon sa mas mataas na posisyon dahil para maisakatuparan niya yung mga programa niya gusto mangyari sa Victoria. Oo. Ayan. Uy, wala na yata tayong oras kasama Sunday. Ay, batiin ko lang bago si parang Maynard Agutaya, nakatutok sa atin. Happy birthday sa happy birthday sa anak ni paring Maynard, Birthday pala niya ngayon. Parte ko lang yung nga pala nanumpa na nga pala si Madam Joanna Valencia dito sa Lakas NUCD kasama si Congressman Arnan Panaligan at si Speaker Romualdez yata dito sa hindi ko lang alam kung tataas pa ba siya maging governor o vice governor, pero tingin ko vice governor ito eh. Ang isa sa nag-vice governor ito si Vice Jojo Perez, kaya ito sa Partido Federal yata ito, Liberal Party yata si dating Vice Governor Jojo Perez. At malaman natin kung yung mga darating na araw kung ano na ba talaga yung kanilang mga gustong labanan sa posisyon At saka malapit na kasamang Sunday partner malapit lang ang katapusan na naman ng tawag dito ng September. Pagpasok ng October ay mukhang mainit-init na ang diyan, ang mga balita at issue na kung ano talaga ang mukhang titining na. Yung mga iniisip natin mga kababayan na mga issue kung sino talaga ba ang lalaban sa ganitong posisyon. Ang malinaw lang ngayon kasamang Sunday, merong lalaban na gobernador sa ating kasalukuyang gobernador na si Bons Dolor. Yun ang sigurado ni Kuya Orbin Rabino. Yan ang malinaw. Yun ang malinaw at yun ang siyempre inaantay din ng mga tao. Sinasabi baka sakaling mapakinggan naman yung kanilang mga hinaing. Nag-message sa atin si Congressman Arnan Padaligan. Busy do sa hearing yan Talagang madaming hearing na ina-attend na dito si Congressman Arnan Padaligan ngayong linggong ito, ilang ba, lalong-lalo sa budget. Ang dami kasing hawak na komite, 13 yata kung di ako nagkakamali ang hawak na komite ni Congressman Arnan Panaligan at bibihira yung mabigyan ng ganung oportunidad sa Kongreso na mabigyan ka ng ganung karaming komite. Siyempre, napagkatiwala siguro at kilala kung paano trumabaho si Congressman Arnan Panaligan. Binabati ko rin partner si Mayor Doyle Riacho na talagang inaantay na ng mga Kalapeño na magbalik sa dating posisyon. Isa pang kumpirmado yan na lalaban. Kumpirmado na ito. Sa City Mayor, kumpirmado na ito. At hindi mo naman matatawaran yung ginawa nito sa Calapan. Talaga namang nakamarka lahat. Yung mga naging proyekto nito na hindi mo sasabihin drawing lamang o kaya kwento-kwento lamang. Naandyan, napapakinabangan lahat pamula do sa education, sa health, sa infrastructure, yung mga palengke pinagawa niya, yung mga barangay roads, mga building, napakaraming na naging proyekto ni Congressman Doyle Lechon. Nakadalawang termino ito parte ng mayor. Pero lumaban ito sa congressman. Ang ganda rin ng naging performance ng naging congressman, naging senior deputy speaker ito, at madaming proyektong nadala dito sa ating lalawigan nung siya ay congressman pa. Halos lahat ng bayan may mga programa siya at mga proyektong naibigay sa ating mga kababayan. Okay. Batiin ko si Konsehal tuwing magbabalik, Konsehal Loribel Tanyag, talagang hindi na bago sa kanya ang serbisyo pagdating sa ating syudad. Talagang marami rin itong
na itulong at na ipasang batas dito sa ating syudad. Si Attorney Lorabel Tanyag na buti may bahay ni parang Ronald Panaligan. Partner. Si Bong Brocal, si Bukal Ilano, tsaka si Bukal Josineria. Yan yung mga nakita kong talagang pagdating sa sa trabaho, may prinsipyo talaga ipaglalaban yung ating mga kababayan. Ayan. Okay, partner. Ayan. Oy, wala na tayong oras. Kasama sa rin. Maraming salamat po sa mga kababayan natin. Walang sawang sumusubaybayo sa ating palatuntunan na balita sa Talakayan. Tumlago po. Maraming salamat. Magandang hali sa inyong lahat. At syempre, muli niyo pong antabayanan ng aming programa sa Friday. Magbabalik po kami. Sandy Soriano po ang inyong nakasama.